Yes, magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano na? Parang bulaklak ng deads to Ito makikita nyo mga kasama, parang nasistensya. Sistensya ang matawag doon? Ito, bakit na naman nakikialam ito si Toto. Meron naman siya mga pahapyaw, Ang sabi niya, Senate President role in BP impeachment trial. Ano yung title? Question, kinwestiyon. Kinwestiyon si Senate President. Ano kaya ang pag-uusap dito? Nangangarap kasi. Oo, naging Senate President ka na dati. Pero iba na yung sitwasyon ngayon Hindi na pwede yung ikaw kakapanalo mo pa lang pero bago natin simulan natin talakayan, reactions and likes and share. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. At ito naman, nakakatampo naman kayo. Parang hindi nyo na ata pinapansin yung mga video natin Parang nakikitaan ko na parang hindi na kayo interesado ang tanong dun. Pero ang dami naman like. Boss, ano ba nangyayari? Mukhang hindi. Hinahanap kasi ako ng mga subscriber. Boss. Sabi niya, wala ka na bang upload, Kuya Goods? Ayan ang tanong natin kay boss. Boss, yung mga subscriber ko nagtatanong. Baka naman daw. So, ang sipag-sipag natin mag-upload, boss. Umaga, gabi, meron tayong upload. Kaya ikaw na mag-rekomenda. At saka, siyempre, yung mga subscriber ko, nag-iaantay ng balita. Kaya, i-rekomenda mo na, i-rekomenda. Salamat, boss, Ito, tuloy na natin to. Parang bulaklak ng devs. Simulan natin. Ano meron dito? Pinagtawanan ng taong bayan ang House prosecution. Tangay-tangay nila ang articles of impeachment. Habay inoffer ba naman ang articles of impeachment sa altar? Nagmukha tuloy burol. At mga nagpapanggap. Nagpabasbas pa ng holy water. Ala kayo ng tipaklong. Baka masunog kayo dyan. Sabi ni Aling Ledesma. Huwag na magpanggap. Dahil kilala kayo ng taong bayan. Ayaw nyo magsitigil kay BP Sara. Napakabuting tao, simpleng tao, anak mahirap, wala namang ginagawang kabalastugan. Pero kayo, ang sobrang yayaman nyo na, sinisilip nyo pa yung tao, nagtatrabaho lang na maayos. Bakit? Utos daw ng amo, sabi ni Aling Ledesma. Parang inihatid ang huling hantungan ng articles of impeachment. Bakit kasi may paganito? Nagmukhang burol at lamay. Abangan ang buong detalye sa buong video. At ang reading of articles of impeachment ay kanselado na. Yun! Totoo kaya ito? June 10, the Honorable Ferdinand Martin Balulong, Speaker, presentation of the line article in view of all referral earlier today of the Valenzuela impeachment. Sige, siya na lang bahala magpaliwanag. Honorable Ferdinand Martin Romualdez, dear Mr. Speaker, in view of the referral earlier today of the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte to the Senate, sitting as an impeachment court, and with the issuance of the writ of summons to the Vice President, the putative presentation of the articles of impeachment, which was scheduled for June 11, 2025, has been rendered moot and is thereby cancelled. Yun! At 9 Yun na. Cancel na. As of June 11 has been rendered moot and thereby cancelled. Kita niyo na. Furthermore, yan ang magandang balita diyan. So, kaya nag-iyakan dahil ibinalik sa Kamara itong article of impeachment. Nagngangaw-ngaw yung taga-Kamara. Marami silang sinabi. Parang nilabag daw ang konstitusyon.
What? Ha? Alam nyo ba ang laman ng Constitution? Kayo ang lumabag, sabi ni Aling Mildred. Kayo ang lumabag sa Constitution. At nilabag nyo, dahil tatlo, apat na impeachment sa isang taon. Ang nasasaad ayon sa balita, pwede lang isa. 'Di ba? Hindi pwedeng isa o more. Hindi pwedeng higit sa isa. 'Di ba? Nilabag nila, kaya yun, pinabalik yun. Salamat na lang at pinabalik. Ngayon, iyak more, nangalampag, nagtawag na mga, ano tawag doon? Bayaran. Wait lang yun. Bumalik. Buti na lang, bumalik. Sound check. Akala natin na wala na yung audio natin eh. Ayun, nagtawag sila ng mga bayaran. Inulan. Kawawa naman. Pambili na lang ng gamot siguro yun. Yung binayad sa kanila at nag-uwian pa. Hindi pa tapos ang programa, nag-uwian na. Di ba? Saka swerte ng organizer. Marami na naman pera. Magkano kaya ang talent fee? 1,000. Tapos tatapes na organizer, gagawin 500. Yung amuyong pa, hingi pa na 100. Wala na natira. Kawawa ang nagsikripisyo. Diba? Eto, dapat na raw tanggalin. Tama ba? Dapat nang palitan. Ayun! Dapat nang palitan. Dapat lang. Dahil alam nyo ba, ito lang yung taong nagpagulo. Sa gobyernong ito. Sila ang sumira ng samahan. Dahil sa pangarap na maging presidente, sinira ng mamang ito, sabi ni Aling Mildred. Eto, pasok. Everyone is hoping, even me, na talagang palitan yan si Martin Romualdez. Yun, 50% of the problem ng ating bansa ngayon, Admar, Jade at mga kababayan. So, we will be rejoicing pagka napalitan talaga yan si Martin Romualdez. Bagong set ng mga congressman, maaring hindi na nila ito suportahan at maaring hindi na nila suportahan ang kasalukuyang liderato ngayon ng Kamara, considering ito yung nabanggit ni Frasco doon sa kanyang naging statement. Sabi niya dito, and I quote, "I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao. Yun. And most importantly, with my own constituents." Sabi niya dito, and I quote, "A shared frustration has emerged. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interest. The President has consistently called for unity, stability in a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass, but also in the leadership that we uphold. Our duty as public servant is not to advance individual interests, but serve the Filipino people." Ano masasabi nyo dito, Ibi? Ako, hindi naman ako. I'm just here to speculate. Ano ba talaga yung totoong rason? Bakit humiwalay na sa panig ni Martin Romualdez itong si Joke Frasco? But going back to your question, si Joke Frasco, iisa lang yan Although we know that there is some discord already in the 20th Congress among themselves, and we now see that there is, in fact, a proxy war between the Martin Romualdez camp and the Lisa Bongbong Marcos camp. The foremost example of which is in Cebu, and in the Visayas. Because if the resignation of Cristina Frasco was not accepted, in fact, she was retained as DOT secretary, even with a very dismal performance the entire term that she's been secretary, niretain pa rin ni Bongbong Marcos si Cristina Frasco. Pero yung presidential assistant for the Visayas, based in Cebu, na si Terence Calatrava, ay pinalitan ni Bongbong Marcos. Nako? Bongbong Marcos accepted the courtesy resignation of Terence Calatrava, the head of the office of the presidential assistant for the Visayas. Very interesting, Admar at mga kababayan, Terence Calatrava is the bilas of Martin Romualdez kasi yung asawa ni... Ayun! Nako. Natumbok na. Sila lang pala dyan nakaupo. Diba? Terence Calatrava is the wife of Yeda Marie Romualdez. Ibig sabihin ngayon, bakit mo tatanggalin yung OPAV mo, na bilas mo, pero you keep the wife
of Joe Frasco, who incidentally, just 2 days after the elections, refused to sign the manifesto of support for Martin Romualdez. This is not about politics, or this is not about nation building or whatever message that Duke Frasco said in his statement. This is more about personal political agenda, Admar, more than it is... Meron. Maaari, oo. Kasi bakit nga ngayon? Bakit nga ganun ang nangyari? Ayan ang alamin pa natin. Samantala dito, ito na naman, bumanat na naman si Boss Abo Manager. Akala natin ayaw na impeachment eh. Ngayon, meron na siyang pasakali. Uy, ginamit mo na naman ang pangalan ng mga Duterte para lang sa iyong mga... sumausaw ka na ngayon sa issue. Sino mababanggit dito mga kasama? Kayo na hong bahala. Humusga. At dito, alamin natin. Nagbalangkas sa 1987 Constitution at ilang pang-legal expert ang pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng isang pang-constitution framer, unprecedented o hindi man inaasahan ng nakbang na yan ng Senado, hindi ibig sabihin ay bawal na ito. May opinion din ng isang nagbabalik Senado na si dating Senate President Tito Soto. May unang balita, si Joseph Moro. Tingin ni Senator-elect Tito Soto, hindi na kinailangang ibalik sa Kamara ng 19th Congress ang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sila naman ang naghain nito. Sa halip aniya, pwedeng iratipika ito ng papasok na Kamara sa 20th Congress sa pamamagitan ng isang resolusyon. Isa si Soto sa mga uupong Senator Judge kapag nagpalit ang Kongreso sa June 30. Dagdag ni Soto, tanging... Expected yun na mga kasama. Isa ito sa magkakaroon ng... kabilang ito doon sa matitirang 5. Kabilang na siya. Abangan nyo dahil ito ay gagawa ng paraan. Kaso pag numbers gaming, hindi rin mananalo. At tandaan na sana ng mga senador. Na wag maging Senate President ito. Dahil pag naging Senate President ito, sigurado gagawa na naman ng eksena. Sabi ni Aling Lorraine. Mas maganda pa, kung tumakbo si Senador Marcoleta, yan. Para tapos na. At kung hindi naman siya tatakbo at mare-retain si Mamang Quezon, yung performance ngayon ni Mamang Quezon, medyo okay. Pero hindi pa rin tayo pwede magpakasigurado. Kailangan magkaroon ng Senate President na mismo sa Duterte Block. Yan ang pagkapanalo. At wag na wag itong papapwestuhin, itong mama na ito. Kasi nung una, akala natin, ayaw niya sa impeachment. Di ba meron siyang pronouncement o natatandaan nyo? Diba? O ikaw nanonood sa akin, type mo sa comment section. Ngayon, eto na. Meron pa hapyaw. Wow! Kakaiba. Ibang klase talaga. Ay, sa bagay, kakalabanin kasi si Mamang Quezon. Kaya nagbibida-bidahan na naman, sabi ni Aling Ledesma. Korte Suprema ang may kapangyarihang magpasya kung may paglabag sa saligang batas at hindi ang Senado o impeachment court. Ito rin ang sinabi ni Atty. Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Ang naging hakbang daw ng ilang senador tila pagdiskaril sa impeachment proceedings. These people have another agenda other than... Dami nyo naman pasakalye. Ang dami nyo commentator. Ang dami nyo analyst. Puro kayo impeachment. Puro impeachment trial lang nasa utak. Pero sa katotohanan nito, wala talaga. Ang katotohanan nito, gusto nilang sirain ang mga Duterte. Yun lang naman eh. Di ba sinabi na ang kukulit at titigas ng ulo, marami nagsasabi kung merong kaso, kung may accountability si Sara, si BP Sara, i-file nyo sa kaso at doon sa husgado. Hindi ito sisirain ng pangalan. Para saan? Sobra naman kayong takot. Sobra kayong takot kay BP Sara. Sa bagay, wala kasing itatapat eh. Wala silang makukuhang katapat ni BP Sara. Kahit saang kahit sino mga politisyan, walang makakatapat sa galing ni BP Sara. Pangalan pa lang, magmula 2016, noong 2015 pa lang umugong ang kanyang pangalan. 2021, 2022 yung election eh. Umugong ang kanyang pangalan. Doon na. Kaso akala natin si BP Sara ang tatakbong presidente. Nang hina tayo, nung nagdeklara sila na busy lang siya. Okay, wala tayong magagawa. Eto na eh. Kita nyo, nasira ba nila? Hindi nila kaya ang agila ng Labaw. Ganun lang yun. Obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila
that they are senators because the people voted them as senators. They are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Ay, hindi nga eh. Ito papaliwanag ko naman sa iyo, Boss Amo Manager. Huwag ka magagalit ha. Ang nakararami gusto itigil na yung impeachment. Mag-survey ka. Ano sagot ng taong bayan? Milyon-milyon tao ito ha. Okay, pero sinasabi nyo lang, para sa mali. Mali ang pagkakaintindi nyo na gusto ng taong bayan na may impeachment. Mali. Ayaw ng taong bayan. At yung ibang senator na maganda ang utak, ayaw rin ng impeachment. Nagtataka na lang kami, bakit doon sa mga taga-mountain at kasamahan ng mga taga-mountain, at yung mga taga-kamara ay gusto ma-impeach. Bakit? Takot. Natatakot sila na pagbalik ng Agila, unti-unti na silang dadagitin. Ganun lang yun. Simple lang, di ba? Pero rock. Eto. Interview kay Miss Hanelet. So, meron tayong nabalitaan na baka mamaya makauwi na nga si Tatay Digong. Baka lang. Pero yun ang hinihiling natin mga kasama. Yan ang kagustuhan natin na talaga naman sabik na ang ating kababayan sa pagbabalik ni Tatay Digong. Ito, interview ito ha. Ano yon, Madam Hanelet? Oh, walang sounds. Wait. Kumusta daw po yung kanyang feeling for today? Okay naman siya, sabi niya. Okay naman siya. Sabi ko, hindi pagkaano yan, natanggal ko yung medyas na sanay sa rin. Nagpamassage? Hindi talaga siya nagpamassage, pero yun ang naging routine ko na. Kaya nga nung last time na nandito si Kong Paulo, sa group chat namin, sabi niya, Mayor Paste, ikaw nang sunod. Mag-aaral ka daw dyan ng 3 araw ng pagmasahe. Paano magmasahe. Pero very positive po yung kanyang vibes today, as always. May mga moments yung kaming tawa eh. Kasi, that's good to hear po. Ano yung pinagtawa? Ano yung isa pang tawa? Hindi, ganito ang ano niya, nakakalimutan ko na. May ano nga siya eh, may paano nga niya eh. Tinatry kasi, wala akong note, walang cellphone. Bawal sa loob. Pero ito, I want to be, kasi ako pagka nag-relay ako ng message, walang dagdag, walang ano. Kaya nire-recall ko yung exact words. Sabi niya sa akin, mag-deny daw ako, sabi ko rin yung 4 niyang anak, para sabihan niya, never daw na ibenta yung life story niya. Kasi never daw talaga daw niya ginawa yan, even mayor pa siya. So, sinabi ko, sabi niya, yung lumalabas na libro, mag-issue daw ako ng disclaimer. Kasi, kawawa naman kasi, napalabas na yung anak ko yung libenta nun, wala naman yung ano doon. Meron po bang life story na inilabas? Kasi parang may nakita nga ako na fake account na kay Titi na may mga libro talaga na binibenta. So walang authorization ni PRRD yun? Ayaw niya yan ever since mayor siya. Saka ito, kilala niya mayor pa yan. May mga tao na mga minsan na nandito ngayon. Doon sa gumagamit ha. Nagbebenta ng libro-libruhan ha. Hindi naman pala yan totoo. Kaya doon sa makakabalita ay wag ho kayong maniniwala agad-agad. Ito sinabi na ni Madam Hanelet na hindi sila nagbebenta at hindi pinapayagan. Pwede lang naging kakilala niyo na lang siya, lumabas na lang kayo, presidente na siya. The likes nito, asawa niya, since mayor pa siya. So kilala nila. So even noong mayor siya, alam ng ano niya, lahat. Kaya yan naging kaibigan namin si Ipe, kasi si Ipe gusto niya isa pelikula. Pero never talaga, not for any amount of money. Kaya nabili niya. Sinabihan niya ako, ikaw mag-dinner daw ako, yun ang ano niya. Mag-dinner daw ako sa 4 na anak niya, sabihan daw niya, ang life story daw niya is for them only. So maliwanag po yan ha? Whatever accomplishment na ayaw niya talaga yan. Tsaka, naalala ko nung last time na visit ko, kasi kilala niya ako. Yeah. Kilala niya ako. Ilang taon ka naman, sabi ko. Yeah. Pagka minsan, inaano niya ba, kinukulit niya ako. So, nung sinabi ko, nakilala mo naman ako, I work as a registered nurse in the US. Part of my role as a nurse is to be a nurse advocate for my patients. Kung sa pasyente ko, nakapag-advocate ako sa iyo pa kaya. So, ano na siya, kasi kilala niya talaga ako. So, ma'am, for the record, kasi naririnig tayo ng buong mundo, live tayo, lahat po halos nagla-live. So, wala pong book na inirelease ang Pangulong Duterte? Never. Hindi niya style yan. Never. Sabi niya, ito, pag dinner daw ako sa 4 niya na anak, para sabihan,
His life is not for sale, not for any amount of money. Doon sa mga nakakaintindi nito, walang libro na, walang story na binibenta. Walang ganun lumalabas. Yung story lang ng buhay ni Tatay Digong ay para sa 4 na anak. Kaklaruhin natin ayon sa video. Kaya doon sa gumagamit at nagbabalak, huwag nyo na hong gamitin. Dahil pangit ho. Dahil ang ginagawa nyo ay pananamantala. Diba? It is for you, for his children, and for his grandchildren. Never talaga. So, new information. Pa yan. Okay, so Tanong kayo ng questions? taga Davao, na more than 20 years na kilala. Ito, pilot niya. Pilot niya, Pangulong Pilot niya. Maraming salamat for taking care of you. Mamaya sir, interviewin kita. Pag-usapan natin, chika mo sa amin ang mga magagandang kwento. Baka hindi niyo pa kilala yung pilot ni Tatay Digong. Matagal na silang magkakilala ni Tatay Digong. Nasa dahig din sila. So, ang kagandahan lang, dahil sa sobrang kabutihan ni Tatay Digong, hindi siya nakakalimutan ng kanyang mga nakasama. Di ba? Yung iba kasi ginamit lang talaga siya. Maraming nagbalak na gamitin ang pangalang Duterte para sa kapakanan nila. Ito, papasok natin yan para naman makilala nyo kung sino yung pilot ni Tatay Digong. At siyempre, makwento niya at ma-share niya naman kung ano ang tunay na pagkatao ni Tatay Digong. Ito na. I was requested again to talk about PRRD. Gusto ko lang i-continue, no? Yung nandito kami, my wife and I, si Mabel, nagpunta kami rito parang to show support sa mga Pilipino na nandito. And we are calling din yung mga gusto mamasyal dito sa The Hague. Maganda po rito, magandang weather. Lalo na ngayon, it's summer, nagustuhan namin. But it's cold for us kasi galing kami sa Pilipinas. Ako yung, dati, experience ko lang yung lumipad ako kay PRRD noon. Ako yung piloto. Ang kasama ko noon si former President, PRRD, Senator Bongo. Ngayon, tinawagan nila ako to fly them. So, sabi ko, walang problema, Mayor. So, ginamit namin yung helicopter ni Pastor Tibuloy noon. Alam niyo ba kung saan kami nagpunta? Sa kampo ng NPA. Wow. And I never thought na we will be going doon sa lugar na gano'n. Biro mo, Mayor ka, pupunta ka doon. I think they want to talk about yung releasing yung mga hostages yata doon and other matters nila. Hindi na ako nakasama doon kasi when we landed na gano'n, alam mo, ang sabi sa akin ni PRRD, Ray, antay ka dyan, ha? Pagbaba niya, alam nyo, nag-shutdown ako ng helicopter and biglang nagmura siya sa mga NPA rebels. Sabi niya, tangina nyo, huwag niyong galaw yung helicopter. I was laughing pero I was scared. Kasi alam mo, tira mo yung mga, I was with a former military noon, Air Force pilot. Biglang somebody, landing ka doon sa isang lugar na gano'n. Yeah. So, di ba, scary yun. Scary tapos, talaga. wala akong baril. Si Mayor, hindi ko alam kung may baril siya dala doon sa bag niya. But sabi ko, pag binaril ako na to, duduraan ko na lang itong mga kalaban. It was funny, ano? Then, this showed na talaga napakatapang ng presidente natin. Alam mo, bakit kami sumusuporta kay PRRD? Because during the time when I was a young officer, pumunta ako ng Davao, ang dala ko, may pistol lang at saka duffel bag. So, napakagulo ng Davao noon. Pero when he was the mayor, yun ang unang inayos niya yung peace and order. Until such time, yung mga investors, they came over sa Davao investing ngayon. Naging progressive ang city. Alam mo bakit? Because ang dedication ng isang presidente na mayor dati, naayusin at saka make yung surroundings niya livable to other. May puso ba na paayusin? Many o pa sa military nagsasabi,
ito lang ang LGU na matino, sabi namin na nakita namin. Kasi pag nalaman na corrupt ka ni Mayor, point ka, medyo parang hindi ka papansinin, i-ostracize ka niya pag may mga corruption sa ganun. Alam mo, kaya magmula noon, nung naniwala kami sa kanya and he invited my wife to go with his political party noon, city councilor of Davao. Yeah. That exposes sa politics. Hindi naman kami politician, but sabi niya, kailangan natin ng mga maayos at saka boto ng mga kababaihan. So, we know Mabel, sabi niya ganyan, isama mo dito, Ray. At first, ayaw ko involved sa politics. But now, my daughter is even one of the city councilors of Davao, Attorney Luna Acosta, he's very active also with the Law Office of Torreon, one of the lawyers of Torreon Law Office ni Attorney Torreon. So this showed also, nakakalungkot na nandito ang presidente natin. Pero mo 80 years old na, tapos dapat yung case niya dapat doon muna sa atin. Di ba? Meron tayong maayos naman na mga doon na judiciary doon. Bakit dito dinala? Malaking tanong yan para sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, di ba ang isang tao, ginrab mo, pina-special delivery mo sa ibang bansa, doon i-tried, parang maraming hindi makatanggap. No? You should not do that. Yeah. So, especially to an older one who really loved by many. Ang mga OFW sa buong mundo is looking at him na maayos na leader, tapos ipapadala mo dito. How much more them pag sila na yung mga OFW? Hindi, lalo na yung mga mabababa, kaya mong ipadala. Yung presidente nga napadala. So, yun lang. Kaya kami, nalulungkot kami. It's not acceptable. Pero ganun pa man. It was yung sa election last, yung election last May. Naipakita ng mga Mindanaoans ang dissent, ang galit. Tama. Sa what's happening to our government. Okay, hindi ko na po nireactionan na. Gusto ko nyo maintindihan kung ano yung pagkakakalala ng dating piloto ni Tatay Digong kay Tatay Digong, siyempre, kung ano yung totoong pagkatao ni Presidente Duterte. Kasi patunay ito eh. Di ba? Isipin nyo kung paano na napapahalagahan ng piloto ni Tatay Digong si PRD. Di ba? Nandun pa rin sa puso niya kung gaano kabuti ang ating Pangulong Duterte. Ang galing mo, sir. Sana ikaw din ang mag-uwi kay Tatay Digong sa Pilipinas. Kaso nga lang, ang problema, helicopter lang po ata ang hawak ni sir. Pero kung aeroplano, baka pwede siya siguro. May lisensya pa naman siguro siya. Bakit ganun ang ginawa? Kaya lalo na, coming 2028, many would like to have a leader na who could run the country na maayos, na walang corruption. Marami na nagsabi na this is the worst budget ng government in the entire history. I think I will believe it and many believes that. Tama po. Makikita mo naman ang kaliwat kanan ng ayuda, left and right. Samantalang yung mga ordinaryong tao yun ang nakikita talaga. At ginamit din ng budget na yan para sa pamumulitika. Yan ang nakikita ng ating mga kababayan na. Ay, kukorek ko lang po pilot ni Tatay Digong, nung helicopter ang sinakay si Tatay sa helicopter. Ibig sabihin, pilot siya ng helicopter. Hindi siya pilot ng aeroplano. Kung halimbawa lang po na pilot siya ng aeroplano, kasi hindi ko naman siya buong kilala, sana siya rin na mag-uwi ng ating Pangulong Duterte. Kaso baka kasi magkaiba yung, 'di ba, magkaiba yung eroplano saka sa helicopter. Baka hindi siya pwede sa eroplano. Hindi niya mauwi si Tatay Digong gamit ang helicopter kasi malayo 'yun. Pero ang buo nating pagkakaalam, makakauwi si Tatay Digong. Yan ang pangarap natin. Yan ang kagustuhan natin. At yan ang minimithi natin, mga kasama. Tatrabaho, laborer, papasok ng 4 o'clock in the morning, tatrabaho, sasakay ng bus,
init, pag-uwi, 9 o'clock na ng gabi, pagod. So, kaya kami mga nandito, mga OFW nandito, talaga nalulungkot. Nakita namin. So, yun lang, na-share ko sa inyo yung one of the experience ko na hindi ko makakalimutan kay PRRD. Pero marami pa kaming experience ko na may kwento. Ayan Ito nyo, ang ganda. Lahat na mabubuti na-experience niya kay Tatay Digong. At sana, kung umabot ka sa video ito, sabihin mo kung saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? Like and share po yung video, ha? At hanggang sa muli, bye-bye!